32. Ang Antikristo ng Daniel at Revelation ay walang iba kundi ang papacy, the Pope of Rome. Kung tatanungin natin si Martin Luther, ang sabi ni Martin Luther that the Pope of Rome is the Antichrist. Tingnan natin si John Wesley. Ang sabi ni John Wesley na founder ng Methodist, the man of sin, the Antichrist, is the Pope of Rome. Ito po talaga ang tinatayuan ng Biblia at ng mga Protestant reformers. Okay. So, ang napakinggan ninyo mga kapatid ay isang kaanib at sumusunod sa kinikilalang propeta nilang si Ellen Goldwhite sa Adventista. Ito ang nakakatakot na propaganda ng mga Seventh-day Adventists laban sa simbahang Katoliko. At ibubuking natin yung mga deception o pandaraya na ginawa nila sa pagkot ng mga aklat na hindi naman sa simbahang Katoliko. Ito, kaya kailangan talaga bawat isa sa atin na magsoring mabuti at mag-research. Dahil kung makikinig lang kayo nito sa propagandang ito, delikadong matangay kayo. Dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. Samahan niyo ako. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At maaari kayo makasuporta sa ating ministry sa online evangelization sa pamamagitan lang. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating channel, sa ating live. At kung bago lang kayo, no, mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid, Katoliko man at hindi Katoliko? Sa pagkakataong ito, may nagpapadala sa atin at nag-request na kung maari daw ating sasagutin ang propagandang ito sa Adventista, yung grupo ng Seventh-day Adventist mga kapatid. No? Kaya isa-isahin natin itong propaganda nila sa pagsagot dahil nauna nang nilantan natin tulad sa paggamit nila ng piki na obispo, piki na tiara, piki na titulo ng Santo Papa, gumagamit din sila ng piking aklat na Katoliko daw para palitawin na ang Santo Papa ay nagpakilalang Diyos dito sa lupa. Eto, isa-isahin natin ito. Pero sa mga bagong pumasok, ating acknowledge muna, no? Mga pumasok. Pero ang mga Seventh-day Adventist, ngayon ang araw ng pahinga nila, pwede din makapasok, makatawag sa atin. No? Acknowledge natin ang mga pumasok sa ating pananampalataya at katuwiran. Ito, no, welcome. No, sila si Jug Mobs sa Jinsan, si Sampaguita Ganda, si Freddy Gipaya, si Yam to Montijo, no? Mga nagsubaybay sa atin. Si Asa Iligan pala ito siya, no? Kumusta kayo dyan sa Iligan? At ating mga kapatid yan sa si Ruel Larangho, Juanito Alunan, at si Robineta Pulyan watching from Jinsan. Province, kumusta kayo dyan sa ating mga kapatid, lalo na sa Jinsan? Okay. No?
sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, okay, ating sasagutin itong Seventh-day Adventist, isa-isahin natin punto por punto itong tuligsa niya laban sa pananampalatayang Katoliko na ang Santo Papa daw ang katuparan ng Antikristo. Sandali, nag-lag itong ating, okay, sandali, okay, kina. So, ating sasagutin ito mga kapatid, no? Si Elsa Parcia, welcome. Watching from Agusan del Sur. Okay. Si RG Diopieno, diyan sa Villanueva, Misamis Oriental. Nakadaan ako diyan sa Villanueva, Misamis Oriental. Patungo kaming, nagkamali kami sa dinaanan namin. Pero nakalusot pa rin. Patulong butuan o hinguog, no? Maganda naman ang daanan pala dyan sa Villanueva going to Hingoog. Okay, si Enrico Jr. Dailan sa Sarangani Province. Si Lorbir Misana dyan sa Tablas, Romblon. Si Leonor Alexander sa Alexander Giani dyan sa Kalawag, Quezon. Si kapatid na Alberto Viluso Jr. Hello po, kapatid. Si kapatid na Marelo Guanis dyan sa Cagayan Valley. Hello, kumusta? Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Itong request nila nga kung saan sasagutin natin punto por punto. Sino ang tunay na Antikristo? Ang turo ng karamihan, ang Antikristo daw ay pagkatapos pa daw ng secret rapture, a future Antichrist. Ito ba ang turo ni Jesus? Ito ang 10 katibayan na ang Antikristo ay nabubuhay na ngayon at makikilala niyo po siya sa pag-aaral na ito. Revelation 14 verse 9. Okay, sasagutin natin ito punto por punto mga kapatid. Sino ba ang Antikristo? Sino ba nga talaga ang totoong Antikristo? Una kong pag-aralan natin ang Biblia, tandaan natin na si San Juan, siya ang nagsulat, no? Sa Revelation chapter 13 verse 18 na paulit-ulit na ginagamit sa mga anti-Catholic laban sa ating pananampalataya. At iniugnay nila yung piki namang titulo ng Papa na Vicarius Filii daw na inaamin ng pastor ng Seventh-day Adventist na nagtampered lang sila sa tiara. Mamaya, iparinig natin yung pag-amin sa publiko ng Seventh-day Adventist. Pero palagi nilang ginagamit niyan, no? Laban sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. So, ang Antikristo sa Biblia, malinaw ang sinabi ni San Juan. Sino yung Antikristo? Alam niyo ba? Unang Juan 2:18-19 sa Biblia na tinatawag na ang salita ng Diyos, ito ang babala laban sa mga Antikristo. Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung kabilang sila sa atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Yun ang palatandaan ng Antikristo. Umalis mula sa katotohanan upang malaman. At lahat ng mga protestante sa simula galing sa simbahang Katoliko. Wala namang ibang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Humihiwalay. At sa kanilang paghiwalay, iniwanan nila
pati na ang banal na misa na the heart of the mystical body of Christ, the church. Walang pagkakaiba yan. Kung binanggit ni San Juan, unang Juan 2:18-19 ang mga antikristong humihiwalay, si San Juan din ang nagbanggit sa Juan Kapitulo 6, versikulo 66, tanda ng mga antikristo, 666. Juan 6:66. Eto, mabasa natin. Mula noon, marami sa kaniyang mga alagad ang bumalik at hindi na sumama sa kaniya. Bakit? Anong konteksto dito? Nang sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang tinapay na nagmula sa langit. Sino man ang kakain sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hangga. At ito ang iniwanan ng mga na iba't ibang sekta sa kanilang paghiwalay sa simbahang Katoliko. Okay, tuloy natin. Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw, sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng purong alak at ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Papahirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel. Yun, may ginamit siya na aklat, talata dito, na papahirapan sila sa asupre sa banal na mga, sa harap ng mga banal na mga anghel. Ngayon, ang tanong, kung gagamitin natin ang aklat ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, sino ba ang itatapon sa impyerno? Alam niyo ba kung sino ang itatapon sa impyerno? Kung gagamitin natin ang aklat ng Seventh-day Adventist. Ito. Kaya mahirapan ang mga Seventh-day Adventist ditong ipaliwanag mismo ang kanilang aklat. Na inaamin mismo ni Ellen Goldwhite sa kanilang aklat na yun ang delikado. Ito, pakita ko sa inyo ang pahina mismo ng aklat ng Seventh-day Adventist. Ito mga kapatid, ang kanilang aklat mismo. So, pansin nyo, ito, mabasa ninyo. And thou, Capernaum, close parenthesis, Seventh-day Adventist, who have the great light. So, which art exalted unto heaven in the point of privilege, shalt be brought down to hell. So, mismo sa kanilang aklat, mga kapatid, sino ang katuparan sa ginagamit na Revelation chapter 14 verse 9 kung babasahin natin ang aklat mismo ni Ellen Goldwhite, the last day events ng kanyang aklat, na ang Seventh-day Adventist daw ay itatapon sa impyerno. Pinakita lang natin, bakit kaya sinabi ng founder ng Seventh-day Adventist na ang Seventh-day Adventist ang itatapon sa impyerno? Dito pa lang, mag-isip-isip na kayong mga Sabadista. At sa harapan ng kordero, ang babala ng propesiya ay iwasan natin ang Antikristo at ang kanyang tatak, the mark of the beast. Natural, dapat iwasan natin ang Antikristo. At ang Antikristo ay nagpakalat ng mga kasinungalingan. Juan 8:44, dahil ang kasinungalingan ang ama
ay ang diablo. Pero paano natin ito may iwasan kung hindi natin kilala ang Antikristo sa Biblia? No. Dapat kilalayan natin dahil alam nyo naman ang iba't ibang mga sikta ngayon nagtutulungan laban sa simbahang Katoliko, mga kapatid, at gumagamit ng mga propaganda laban sa simbahang Katoliko at lalo na sa aklat mismo na ginagamit nila na pinakilalang sa Katoliko daw. Pero ang katotohanan ay fake na aklat. Dahil ilalantad natin mamaya, wala na silang takot talagang gumagawa at mag-imbento ng kasinungalingan para lang makatangay ng mga inosente. Tuloy natin. Number 1, galing ito sa katubigan, Revelation 13, 1-3. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Bakit katubigan at dagat? Dahil sa propesiya, ang tubig ay sumisimbolo sa maraming tao o mataong lugar. Revelation 17:15. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mong mga tubig na kinauupuan ng babae ay mga lahi, bansa at mga wika. So ang Antikristo, mga kapatid, ay magmumula sa mataong lugar at malagong populasyon. Number 2. Okay, bago dyan mga kapatid, no, ginamit niya ang Revelation chapter 17 verse 15 dahil nabasa nila na ang tubig sa Revelation chapter 17 verse 15 ay yung kinauupuan ng babae. At dahil ang konklusyon nila na ang wikang Catholic means universal, therefore yung katubigan daw na binanggit diyan ay sa iba't ibang lahi at iba't ibang kultura, iba't ibang wika, universal. Ang katuparan ay ang simbahang Katoliko. Out of context ang mga anti-Catholic. Hindi lang ang Seventh-day Adventist, kahit ang grupo ng Jehovah's Witnesses at ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Dahil alam naman natin na ang Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Halimbawa, ginagamit niya ang Revelation chapter 17 verse 15. Pero, yun bang babae na tinutukoy sa pahayag aklat ng Revelation ay ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus? Hindi, malinaw yan. Kung ano ang tinutukoy at sino ang tinutukoy sa Revelation, kung ituloy natin, Revelation 15 verse 18. Ito, pinagchap-chap kasi nila, mga kapatid. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. So, dito pa lang, palpak na ang interpretasyon nila na ang iglesia ay tinutukoy na babae sa Revelation chapter 17 verse 15. Dahil malinaw na nabasa natin ang pahayag kapitulo 17, 18 na ang babae pala na nakita'y tumutukoy sa lungsod, hindi iglesia. So dito pa lang, mga kapatid, nakita ninyo na may binabago na sa nakasulat. At alam naman natin na before the conversion of the Roman Empire, grabe na ang katanyagan ng Roma, pati na sa komersyo ng Rome. Nakarating yan sa pinakamalayong panig sa buong mundo. Iyon ang nasa kasaysayan ng Daigdig, ika-4 na edisyon ni Dr. Sonia Zaide sa pahina 63-64. Sa panahon ng katanyagan ng Rome, ang komersyo ng Rome ay nakarating sa pinakamalayong panig ng mundo. Yun ang panahon pa sa mga pagano, mga kapatid, no? Dahil alam naman natin na ang Roma ay na-convert sa Kristyanismo. At ito ang
pinagigiitan ng mga anti-Catholic, na ang simbahang Katoliko daw ang tinutukoy na lalo na ang Papa na siya ang katuparan sa Antikristo. At sasagutin natin ito. Ang dragon ng propesya ang magbibigay ng kapangyarihan at otoridad sa Antikristo. The dragon will give power to the Antichrist. Para makilala natin ang dragon, mga kapatid, pupuntahan natin ang Revelation 12. Ang dalisay na babae ay inilalarawan bilang buntis. Kasi, mga kapatid, ang babae na inilarawan na bilang buntis at tinutugis nitong dragon ay ang mahal na Birhen Maria. At ang katuparan sa Revelation na pahayag, ito'y tumutukoy at naglalarawan noong malapit, noong nanganak na ang ating Panginoon, ang ating mahal na Birhen Maria sa Panginoong Hesukristo. Kung saan tinutugis siya, binanggit ito, tinutugis siya, sila para hanapin at papatayin yung bata. Pero sa panahon ngayon, kung binanggit sa Biblia na ang Antikristo yung humihiwalay sa pananampalatayang tunay upang makilala na sila'y hindi tunay, sino ba ang banat na banat ngayon, lalo na sa doktrina sa Mahal na Birhen Maria, na kahit imahe lang, kita nyo yung Seventh-day Adventist, imahe lang ng Mahal na Birhen Maria, sinunog na niya habang naka-live siya, at yung Seventh-day Adventist na yan, nagsuot pa ng abito ng pare at may istula pa ng pare. At pinikikilala naman sa kasama niyang Seventh-day Adventist na una nating tinalakay na pare daw ng simbahang Katoliko na yumakap sa Seventh-day Adventist. So, ganon ang inilatag nila na kasinungalingan sa publiko. Okay, tuloy natin. At malapit nang ihatid ang dragon, at lumapit ang dragon umaasang lamunin at patayin ang sanggol. Paslangin ito sa pagsilang gayon paman kapag ang sanggol ay pinanganak, siya ay umiiwas. Tinupad ng dragon ang kanyang misyon at pagkatapos umakyat si Jesus sa langit. Si Jesus ay sinubukang lipulin ni Herodes. Pinapatay ang lahat ng mga sanggol sa Bethlehem. Kaya ang dragon ay kumakatawan sa paganong Roma. Nauna na nating tinatalakay din yung Seventh-day Adventist na sumusuporta sa abortion. Di ba? Di po ba, yun ay modernong paraan sa pagpapatay mismo ng mga bata sa ilalim ng sinapupunan ng mga ina, gawain yan ng dragon. Tuloy natin. Rome. Si Satanas ang kapangyarihan sa likod ng Roma at Herodes. Si Satanas ang may kapangyarihan sa likod ng Roma. Una, yung ang Roma ay pagano pa, pero kahit pagano ang Roma noon, may dalawang uri sa mga tao sa Roma. Yung pagano na ang kanilang relihiyon ay paganism, official religion, pero meron ng mga Kristiyano sa panahon nila ni San Pablo. Pinatunayan yan sa aklat na ang tawag ay New Encyclopedia Britannica, Volume 10, page 146. Ito ang mabasa natin. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century Anno Domini. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. So although paganism was their state official religion noon, mga kapatid, paganism was their official state religion, pero alam natin na may nakapasok na mga Kristiyano, pero ang mga konti pa lamang sila. Yun ang simula sa pagpasok ng Kristyanismo. Pero kung ang argumento nila na dahil yung katubigan ay naglalarawan sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika,
So therefore, ang pagiging universal o Catholic ay sa demonyo. Mali. Bakit? Di po ba ang tunay na iglesia ng ating Panginoon Jesucristo ay pang buong bansa? Ang utos ng ating Panginoon Jesucristo sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 47, sa ganitong paraan ang pagsisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng mga bansa sa kaniyang pangalan simula sa Jerusalem. Simula sa Jerusalem. Dito pa lang, palpak na ang mga anti-Catholic. Bakit? Saan sila nagsimula? Kung sa Iglesia ni Cristo, nagsimula sila sa Punta Santa Ana, Manila. Kung sa Seventh-day Adventist, nagsimula sila sa Estados Unidos. Ganon din ang Mormons, ang Jehovah's Witnesses. Pero, anong sabi sa Lucas 24:47? Na ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag. Saan? Sa lahat ng mga bansa. Sa lahat ng mga bansa, simula daw sa Jerusalem. Bakit naging Roma? Kung tingnan natin sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8, ito ang pahayag ni San Pablo. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag sa pangagbanal. Sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Ang tinutukoy ni San Pablo dito, of course, hindi ang paganong Roma, mga kapatid. Ang tinutukoy ni San Pablo dito ay ang Kristyanismo na unti-unting umusbong doon mismo sa paganong Roma during sa kanyang panahon. Ngayon, nang sinabi ni San Pablo sa Roma 7:8, Epistis katangelitay en hulutukos mo na ang pananampalataya ninyo sa Roma ay bantog sa buong sanlibutan. Tanong, sino bang katuparan nito? Na ang pananampalataya sa Roma ay naging bantog sa buong sanlibutan. Alam naman, kung ang katuparan dito, mga kapatid, ay ang mga protestante, na ang unang protestante ay nagsimula lang sa Germany. Si Martin Luther na dating monghin ng Katoliko, Agustinian monk. At dami pang mga Katolikong humihiwalay at nagtatag ng kanilang sariling sekta. Kaya yun ang katuparan sa mga Antikristo sa unang Juan 2:18-19. Humihiwalay sila sa atin, ang mga Antikristo, upang makilala na sila'y hindi talaga tunay na kasama natin. Tuloy natin. Number 3, nakatanggap siya ng nakakamatay na sugat. Anong nakakamatay na sugat ang tinamo ng Antikristo? Ayon sa kasaysayan, pag-aaralan po natin. Ito, pag-aaralan natin, mga kapatid, dahil ang Papa daw umano ang tinutukoy dito. Mali na naman, no? Ang mga Adventista tungkol dito. Mali sila, kaugnay sa numero 666 na iniugnay nila sa Santo Papa. Bakit? Dahil alam nyo, historically, noong panahong nagsimula pa lang yung Kristyanismo. Yung Kristyanismo doon sa Roma, alam naman natin na ang official state religion nila was paganism, and then Christianity was subject to persecution dahil illegal para sa kanila sa panahong iyon ang Kristyanismo. At ang otoridad ng paganong Roma, lalo na ang emperor, mga kapatid, itinuturing ang simbahang Katoliko na bilang banta sa Imperyong Romano na ang relihiyon ay paganismo. Kaya inuusig talaga, hinahanap
dinadaki, pinapatay. At ang kasaysayan, gumagamit sila ng kasaysayan. Ang problema lang, sa paggamit nila sa kasaysayan, yung history, ginawa nilang his history. Ha? Bakit? Mga kapatid, una, sa persecution sa pagan Roman Empire, meron bang maipakitang protestante na pinatay sa mga paganong emperador noon? Wala. Ang unang pag-uusig kung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan, nangyari yan mga mahal na kapatid, noong si Emperor Caesar Nero ang nag-umpisa sa pag-uusig ng Kristyanismo. At nagsimula yan sa taong 64 Anno Domini, yung pinakaunang assault mismo ng paganong Roma sa Kristyanismo. Kaya kung tingnan natin sino ang katuparan, ito'y iniiwasan din ng mga 70 Adventists at kahit sa Iglesia ni Cristo, lalo ng Revelation chapter 13 verse 5. Bakit anong sinabi? The beast was given a mouth of uttering proud boast, kapusungan, and blasphemies, and it was given authority to act for 42 months. Yon ang mabasa natin. Ngayon, ang Santo Papa ang iniugnay nila. Pero kung ating pag-aralang mabuti ang kasaysayan at ang konteksto sa nakasulat sa Biblia, pati na yung mga Bible scholars, dito sa talatang ito mga kapatid, Revelation chapter 13 verse 5, maikonekta natin yung pag-uusig ni Emperador Caesar Nero na siya ang naitaglay sa numerong 666 sa kanyang pangalan, Caesar Neron, dahil nagsimula yung kaniyang matinding pag-uusig sa Kristyanismo sa taong 64 Anno Domini at hanggang buwan ng Hunyo yan sa taong 68 Anno Domini. So, kung i-calculate natin ang taong 64 Anno Domini hanggang sa taong 68 Anno Domini, buwan ng Hunyo ha? So, sa haba ng pag-uusig, anong lalabas? Di ba? 3 taon at kalahati? 3 taon at kalahati iyon mga kapatid. Ibig sabihin, 42 buwan na siya ang tinutukoy sa natupad na talata sa Revelation chapter 13 verse 5. At dahil ginagawang matinding pag-uusig ni Emperador Caesar Nero sa unang Kristiyano mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit tinatawag siyang hayop. Beast. Noon, tugmang-tugma kay Emperador Caesar Nero. Ngayon, binanggit niya na ang hayop ay nagtataglay nagkakaroon ng sugat na malapit niyang ikakamatay. Sa kasaysayan ba, si Emperador Caesar Nero ba, nagkaroon ba din ng ganyan? Tingnan natin ang komentaryo sa tinatawag na Introducing the New Testament, Its Literature and Theology ni Marianne Mayi Tamson, mga kapatid at mga kasama, sa pahina 570 kung ano ang binanggit. Ito ang mabasa natin. When Nero Caesar is written in the Hebrew characters, their sum is 666. So that he is that person. Other descriptions of the beast recall the legends of Nero's mysterious death, unexpected return. According to Revelation chapter 13 verse 3, one of its heads seemed to have received a death blow, but its immortal wound had been held. A cryptic statement referring to the expectation that Nero would return and the empire would continue to exert its power and influence. Yun ang sabi ng mga Bible scholars. Kaya itong pahayag ng Seventh-day Adventist na tumutukoy sa Santo Papa,
kanilang interpretasyon sa nagsimula sa kanilang kinikilalang propeta, wala namang Bible scholars na sumusuporta na ito'y tumutukoy sa Papa ng Simbahang Katoliko. Bagkus, ang kanilang paggamit sa talata ay out of context, mga kapatid. Okay, tuloy natin itong pahayag ng Adventista. Ito maya-maya. Number 4, ang Antikristo ay tumatanggap ng pandaigdigang pagsamba. Revelation 13 verse So, kung ang Santo Papa ang Antikristo, at para sa kanya ang Antikristo ay tumatanggap ng pandaigdigang pagsamba, o dapat ipakita niya na may doktrina ang Simbahang Katoliko para hindi magiging haka-haka. Kung baga, chismis. Di ba ba? So, yung ibang mga sikta, mga chismoso pala. Asan mabasa yung aklat talaga ng Simbahang Katoliko? Hindi yung imbento lang aklat, ha? Dahil ipakita natin, yung kinukot nila, mga kapatid, na iginiit nila na aklat Katoliko, hindi naman yan sa Katoliko. Ganon ang kanilang propaganda. Okay, tuloy natin. 4, sinamba ng lahat ng tao ang dragon sa So, saan mabasa na aklat ng Simbahang Katoliko na ang Papa ay itinuturo talagang sinasamba ng Simbahang Katoliko? Wala naman. Kaya, yung paggamit sa Revelation chapter 13 verse 4, palpak na naman, out of context na naman. Kat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila sino ang katulad ng halimaw, sino ang makakapaglaban sa kanya. Magpapakilalang banal ang Antikristo. Magpapakilalang kakampi ni Kristo galing sa loob, pero katulad ni Judas the son of perdition, anak ng kapahamakan, ay magpapakilalang laban sa Diyos sa kaduluhan. Yan. Kailan ba nagpakilala ang Santo Papa na parang si Judas? Yun lang ang maling interpretasyon ng propaganda ng Seventh-day Adventist, dahil ginamit nila yung ang Santo Papa humihingi ng sore sa pagpatay ng milyon-milyon. Mali na naman sila. At ilalantad natin ang pamimiki nila sa naturang paggamit sa propaganda, mga kapatid. No? So mag-ingat talaga kayo. Ganito na kadesperado itong mga ngaral ng Adventista na gumagamit ng at nagpakakalat ngayon ng fake news, mga kapatid. Okay, tuloy natin. No? Itong ikinakalat na fake news ng mga Adventista. Number 5, maghahari ang Antikristo sa loob ng 42 buwan. Yan. Maghahari ang Antikristo sa 42. Atin naman yung tinatalakay, mga kapatid, no? Kung sino ang katuparan sa 42. Di po ba? Kung i-calculate nyo ang pagsimula ni Emperador Cesar Nero sa taong 64 Anno Domini hanggang taong 68 Anno Domini sa buwan ng Hunyo, tugmang-tugma talaga sa haba ng kanyang pag-uusig na lumalabas na 3 taon at kalahating taon. Yon ay tugmang-tugma na 42 buwan. Na siya ang katuparan sa Revelation chapter 13 verse 5. O 42 prophetic months o 3 at kalahati na taon. Ang katumbas ng 42 months sa propesiya ay 1,260. Yan, pinagtagpi-tagpi ang talata. How about yung sinabi sa ikalawang Pedro na ang isang araw ay magiging 1,000? Pero dito out of context sila. Bakit out of context? Lalo na yung paggamit niya sa Daniel Kapitulo 7. Ito, tandaan niyo, mula pa noon, ginagamit na ito ng mga Seventh-day Adventists, pero matagal na din silang nabuking. Patuloy pa rin sa paggamit nito. Revelation 12 verse 6, ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Makasama sa Bible prophecy, 1 prophetic day is equal to 1 literal year. Ang katambas ng isang araw ay 1 taon sa pag-aaral ng propesiya, Ezekiel 4 verse 6 at Numbers 14:34.
Ang Antikristo ay naghari ng 1,260 literal na taon. Number 6. O sige. Ipakita nyo ang kasaysayan na ang Santo Papa ay naghari sa ganun lang na taon. Wala, puro naman pahayag lang na walang ipinakita na batayan, mga kapatid. No? Kaya kung makikinig kayo, parang totoo talaga. Pero walang ipinakitang batayan. Yung iba niyang pahayag, may pinakitang batayan, pero pinakilalang aklat ng simbahang Katoliko yung iba na hindi naman talaga aklat sa simbahang Katoliko. Pero matagal na nila itong ginagamit. At ito ang ibubuking natin. Ang Antikristo ay isang taong pinuno. Ang hayop mula sa dagat at ang maliit na sungay ng Revelation 13 at Daniel 7 ay sumisimbolo sa Antikristo. Daniel 7:8. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao. Dito naman, out of context na naman ang Adventista, mga kapatid, dahil iniugnay nila ang Papa. Okay, sige. Tingnan natin ang ito protestante, hindi ito sa Katoliko, the Living Bible. Ano ba ang footnote sa Daniel 7:8, mga kapatid? Daniel 7:8 na inahin. Ito ba'y tumutukoy, yung little horn, tumutukoy ba sa Santo Papa? Sino ang tinutukoy dyan? Napansin niyo, mga kapatid? Ito, mabasa dito na ang little horn pala ay tumutukoy kay Antiochus Epiphanes, the future fulfillment by the Antichrist at the end of the human history. So, dito pa lang sa Protestant na Bible, itong Seventh-day Adventist na nagpakilalang Protestante din, mga kapatid, ay wala na. No? Nalantad na ang kanilang kamalian. So, maliban dyan, meron pa bang Bible scholar na makita natin na ang Revelation chapter 7 verse 8 ay tumutukoy talaga yung little horn kay Antiochus? Ito, sa pahina 140 ng Hellis Bible Handbook, ito mabasa natin, mga kapatid. So dito natin makita na out of context talaga ang Sabadista. The little horn, which arose out of the four, is generally agreed to mean Antiochus Epiphanes, 175-167 BC, of the Syrian branch of the Greek Empire, which made a determined effort to stamp out the Jewish religion under chapter 11 verse 21 up to 35. Yun ang mabasa natin, mga kapatid, sa galing mismo sa mga Bible scholars. Pagkatapos, itong Seventh-day Adventist na nagsimula lang nila ni Ellen Goldwhite, na alam natin na walang pagkakaiba ni Kibuloy, na pinakitaan daw ng Diyos at may inihayag. Yun na. Diyan. Mag-ingat na kayo. Tuloy natin. At may bibig na nagsasalita na kapusungan sa Ingles ay blasphemy. Number 7. Magsasalita siya ng blasphemy, kapusungan, laban sa Diyos. Revelation 13:5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. Ano ba ang kapusungan? Yan. Ibalik natin ang Bible scholars sa Hellis Bible Handbook na sino yung magsasalita ng kapusungan kung gagamitin ang Daniel Kapitulo 7, mga kapatid. Walang iba. Lalo na sa Daniel Kapitulo 8, versikulo 12-14, binanggit diyan si Antiochus Epiphanes talaga. This figure sound like a little horn
of Daniel chapter 7 verse 8 and chapter 7 verse 24-26. The Antichrist, but given details here, and those later in Daniel. This appears to be a picture of the brutal and infamous Seleucid ruler Antiochus IV, also called Epiphanes. He was one of the four rulers who emerged from the divided Greek Empire after Alexander's death. Yon ang mabasa natin, mga mahal na kapatid, sa mga Bible scholars. Pero merong mga nagpaka-scholar na anti-katoliko na tatag ni Ellen Goldwhite na napakalayo naman para lang siraan ang Simbahang Katoliko at ang Santo Papa.